ito po lagi niyong tatandaan. Alam ng kaaway kung saan niya tayo titirahin. Kung ikaw ay mainitin ang ulo mo, ikaw ay pala desisyon, di ba mga kapatid? Gagamitin yun ng kaaway para ikaw ay mapalayo sa Panginoon. Kung hindi ka man niya mapalayo sa Diyos, aalisin niya yung attention mo para hindi ka makapag-focus sa Panginoon. At ang mangyayari mga kapatid, doon ka na mag-iisip na gusto ko na lang umupo. Di ba? I-isolate mo yung sarili mo. Di ba? Kapag may fellowship, hindi ka pupunta. Pero hindi ka aalis sa loob ng church. Di ba mga kapatid? Kasi bakit? Yung po ay isang uri ng paraan ng kaaway para lukuhin tayo. Kaya mga kapatid, di ba? Pinapaalala sa atin, kailangan tayong maging matalino kaysa kay Satanas. Kung hindi ka man niya maalis dito sa simbahan, tatanggalin niya yung vision mo. Kung ano yung gusto mo mangyari. Alam niyo mga kapatid, minsan na rin kasi nangyari yun sa akin. Kaya po ito sinasabi sa inyo mga kapatid. Kasi ayoko mangyari sa inyo. Kasi napakahirap mga kapatid sa totoo lang. Dahil lang sa mercy ng Diyos nandito ako ulit eh. Dahil sa awa ng Panginoon, pagmamahal ng Panginoon mga kapatid, nagkaroon ako ng pagkakataon ulit ang magamit ng pangaral ng salita ng Panginoon. Bumalik sa akin yung mga dati kong pangarap para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ito isang paalala sa atin. Mag-ingat po kayo sa pag-handle ng inyong emosyon. Hindi lahat ng gumagawa para sa Panginoon kaaya-aya sa mata ng Diyos. Kasi bakit mga kapatid? Ang Diyos na nakakakita ng puso. Amen. Ang Diyos ang nakakalam ng isip. Alam ng Panginoon kung sino talaga ang gumagawa para sa Kanya. Alam ng Diyos yun. Amen. Kung ikaw ay tapat sa ginagawa mo, o ikaw ay nagpapasikat lang. Ang layunin ng ating pag-aaral, mga kapatid, yung lahat ng ginagawa natin sa Diyos ay maging karapat-dapat sa mata ng Panginoon, maging kaaya-aya sa Diyos. Yun po yung gustong iparating sa atin ng salita ng Panginoon sa gabi nito, na anuman ang ginagawa natin, mga kapatid, isipin muna natin kung tama ba yung ating puso at ang ating isip para maging kaaya-aya ito sa harapan ng Diyos. Kahit gaano kaganda yung panlabas mo, pero ang loob ay hindi maayos, wala po. How should we respond to God's mercy?